Hey, what's up? Welcome back din sa ating Childhood Sumbol, Stevie. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga tol, mga babayan para sa isa na namang reaction video at ngayon ay pag-uusapan natin itong video mula sa channel ni Maharlika TV. Alright, so nasa baba po yung link ng kanyang channel, pa-click po at i-subscribe nyo na rin po at supportahan ang kanyang mga video uploads mga tol. At ito, grabe ang ginawa ng Canada dito mga tol, dahil kahit ang US hindi makapaniwala sa ginawa ng Canada sa Russia. Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At pa-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright, so shoutouts muna tayo sa lahat ng mga supporters natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. At huwag na natin patagalin to. Umpisa na natin. Let's go. Maharlika TV. Everything is on the table. Yan ang mga salitang binitawan ng Prime Minister ng Canada noong February 24 nang magpahayag ito na ang Canada ay magpapatuloy sa kanilang mas matinding hakbang sa digmaan sa Ukraine. Ibig sabihin, inihahanda na ng Canada ang pagpaparusa sa Russia at ang matindi rito, gagawin nila ito gamit ang mismong pera ng Russia. Nagulantang ang US sa hakbang na ito ng Canada. Ngunit ano ba talaga ang plano ng bansa at ano ang magiging epekto ng mga desisyong ito sa Ukraine? Grabe. Nagsimula ang lahat sa isang pangako. Noong February 24, nagtipon-tipon ang mga lider mula sa iba't ibang bansa para sa isang Peace and Security Summit na ginanap sa Kiev. Isa sa mga lider na dumalo ay ang Canadian Prime Minister na si Trudeau, kung saan nagpahayag ito ng isang mahalagang anunsyo upang markahan ang ikatlong anibersaryo ng pagsisimula ni Putin ng kanyang tinatawag na Special Military Operation. $5 billion na tulong sa Ukraine ang agad binanggit ng Prime Minister. Base kay Trudeau mga kapatid, ang digmaan sa Ukraine ay hindi isang labanan na hinihiling, pinasimulan o inanyayahan ng Ukraine sa anumang paraan. Ang mga pahayag nito ay isang direktang sagot sa pahayag ni Pangulong Donald Trump ng US na tila sumusuporta sa mga pahayag ng Russia na ang Ukraine ang nagpasimula sa 3 taong digmaan laban sa Russia. Noong February 2024, nagbigay ng parehong pahayag si Vladimir Putin ng Russia. Sinabi nito na hindi umano sila ang nagsimula ng digmaan noong 2022. Sa halip, ang Ukraine ang talagang nagpasimula ng digmaan noong 2014. Ang layunin lamang daw ng Russia ay tapusin ang digmaang ito. Ngunit tinututulan ng Canada ang paglalahad ni Putin ng dahilan sa kanyang pagsalakay sa Ukraine, kung saan sinabi nito na nais lamang ng Russia na magpalawak ng teritoryo at kontrolin ang Ukraine. Kasabay nito ay tinatanggi rin ng Canada ang kamakailang pahayag ni Donald Trump na si Zelensky ang nagpasimula ng digmaan. Sa summit sa Kiev, malinaw na sinabi ng Prime Minister Justin Trudeau na ang digmaan sa Ukraine ay isang digmaang nagsimula sa iisang dahilan lamang, ang burahin ang kasaysayan ng Ukraine at palawakin ang imperyo ng Russia. Ngayon mga kapatid, bilang tugon sa hidwaan, nakahanda na ang Canada na magpadala ng $5 billion na tulong sa Ukraine. Pero ang twist, walang pera na manggagaling direkta mula sa Canada. Sa halip, gagamitin ng Canada ang mga pondo mula sa mga ari-arian ng Russia na kinumpiska at na-frozen sa loob ng kanilang teritoryo mula nang magsimula ang digmaan ni Putin. Ibig sabihin, magkakaroon ng kakayahan ng Ukraine na lumaban laban sa Russia. Parang gagamitin ng Canada yung mga asset ng Russia laban din sa kanila. Ganong katindi mag-isip etong Canada mga tol, Gamit ang sariling pera ng Russia. Hindi pa rin nagtatapos mga kapatid, lalala pa ang sitwasyon para kay Putin dahil ang $5 billion na inihahanda ng Canada na ipapadala sa Ukraine ay simula pa lamang. Hindi ito ang pinakamataas na halaga na maaaring ibigay ng Canada mula sa mga frozen assets ng Russia. Ito ay isang paunang bahagi lamang ng kita mula sa mga ari-arian na iyon. Sa mga susunod na taon, nangako ang Canada na ibibigay nila ang lahat ng mga pag-aari na konektado sa mga oligarka at gobyerno ng Russia sa Ukraine. At patuloy nitong hinihikayat ang mga Europeans na gawin din ang parehong hakbang sa mga Russian assets na kanilang na-frozen. Inilaban din ng Canada na kahit na sa pinakamaliit, dapat ay ibigay ng mga bansang ito ang interes na kinita mula sa mga ari-arian sa Ukraine. Sa madaling salita, marami pang tulong ang darating. Bagamat ang $5 billion mula sa Canada ay isang napakalaking halaga, ngunit ito ay isang patak lamang kumpara sa $300 billion na halaga ng mga sovereign Russian assets na na-frozen sa mga Western banks. Ang $300 billion na ito ay kumakatawan sa halos kalahati ng kabuuang reserba ng Russia na $612 billion na nakatago sa mga foreign currency at ginto noong December 2023, kung saan kontrolado ng Canada ang isang malaking bahagi ng mga ari-arian na iyon. Grabe, yung ginawang suporta na to ng Canada sa Ukraine, parang pag-atake na rin po ito mga tol dito sa Russia. Kasi imagine ninyo yung kanilang mga asset, parang i-convert nila
into arsenal na ibibigay sa Ukraine. Tsaka nila ngayong gagamitin ng Ukraine laban ngayon sa Russia. 'Di ba? Ganon katindi mag-isip no itong Canada. At kung ganon din ang gagawin ng mga European countries, mas malaking pondo yung mailalabas nila at maibibigay dito sa Ukraine laban sa Russia, 'di ba? Ayon sa Reuters, ang Russia ay kasalukuyang may hawak na $19 billion sa mga dolyar ng Canada. Ibig sabihin mayroong mahigit $14 billion pa sa mga frozen na mga ari-arian ng Russia na maaring ipamahagi ng Canada sa Ukraine. Tulad ng nabanggit natin kanina, hinihikayat ng Canada ang Europa na sundan ang kanilang hakbang at simulan ang paggamit ng mga na-frozen na ari-arian ng Russia upang suportahan ang Ukraine. At hindi ito nag-iisa sa panawagang ito. Isang araw bago ang anunsyo ni Trudeau, hinikayat ng Estonia ang mga kasamahan nito sa European Union na gawin din ang parehong hakbang. Noong February 23, nagpadala ang Baltic country ng isang discussion paper sa mga kasosyo nito sa EU at plano nitong talakayin ng isyo sa isang pagpupulong na ginanap sa parehong araw ng pahayag ni Trudeau. Pinuri ng Estonian Foreign Minister Margus Tsahkna ang desisyon ng Canada. Tinawag niyang isang hakbang sa tamang direksyon ang paggamit ng windfall profits. Ang karamihan ng mga frozen na ari-arian ng Russia ay hawak ng mga bangko sa Europa at Britanya. Mula sa kabuang $300 billion na na-frozen na ari-arian, $207 billion ang ininvest ng Russia sa euro. Kung pakakawala ng mga bansang EU ang perang ito, halos doblehin ito ang $138.57 billion na naitulong na nila sa Ukraine mula nang magsimula ang digmaan. Ang Russia ay may hawak na humigit kumulang $37 billion sa British pound assets na kung pakawalan ay maaring magdala sa kabuang kontribusyon ng Europa ng $244 billion. Isa itong malaking dagok sa mga ambisyon ni Putin. Ang mga panawagan ni Trudeau at ng Estonia na gamitin ang mas epektibo ang mga na-frozen na ari-arian ng Russia ay kasalukuyang hindi pa umuusad. Gayunpaman, hindi ito magiging hadlang sa Ukraine dahil malapit nang tumanggap ang bansa ng $5 billion na pondo na maaari nitong ilaan sa kanilang lumalagong industriya ng armas. Pagtungtong ng 2024, tinatayang nasa 500 arms producer ang nagpapatakbo sa Ukraine na may kabuuang 300,000 na mga manggagawa. Ang donasyon ng Canada mula sa mga na-frozen na ari-arian ng Russia ay magkakaroon ng malaking epekto sa research and development para sa mga producer ng armas na ito. Ibig sabihin, mas maraming armas ang magiging available para sa Ukraine upang palakasin ang kanilang depensa laban sa Russia at tiyak na magiging isang malaking pagkabigla ito kay Putin. Habang nahaharap naman ang Amerika sa sarili nitong mga isyo, hindi pa tapos si Trudeau sa kanyang mga anunsyo. Ang $5 billion frozen Russian assets na ipinagkaloob ng Canada sa Ukraine ay naging headline sa Kiev Peace Summit. Ngunit mayroon pang ibang ibinahagi ang Prime Minister. Hindi lang pera mula sa Russia ang matatanggap ng Ukraine. Makakatanggap din umano sila ng mga sasakyan at isang grant mula sa Canada. Ang mga detalye ng grant ay limitado pa. Ngunit malinaw na ito ay gagamitin upang tulungan ng Ukraine na mapabuti ang kanilang seguridad sa enerhiya, lalo na sa harap ng patuloy na mga pag-atake ni Putin sa power grid ng Ukraine. Tungkol naman sa mga donated na sasakyan, ginamit ni Trudeau ang Kiev Summit upang mangako ng 25 LAV-3 para sa Ukraine. Ang light armor vehicle na ito na kahawig ng mga mini-tank ay magbibigay sa Ukraine ng malaking kakayahan sa mobility at firepower sa larangan ng digmaan. Ang mga LAV-3 ay kayang umabot ang bilis ng 62 miles per hour at nakakapaglakbay ng hanggang sa 280 miles bago nangangailangan ng refueling. Kaya rin lang tumawid sa mga trench na may lalim na 6.5 feet, isang mahalagang tampok dahil sa pagdepende ni Putin sa mga taktika ng trench warfare. Bawat LAV-3 ay nilagyan ng M242 Bushmaster 25mm na kanyon at isang CJ7 62mm Koshel machine gun na parehong nagpapaputok ng standard NATO rounds. May option din ng Ukraine na magdagdag ng 76mm smoke grenade dischargers para sa mga evasive maneuvers, pati na rin ng MAG-58 turret-mounted machine gun upang dagdagan ng firepower. Ang naturang masasakyan ay may mga thermal sights na nakakabit sa mga periscope at viewing ports para sa driver, commander at gunner na tinitiyak na ang LAV-3 ay magiging epektibo sa gabi gaya ng sa araw. Bilang karagdagan, ang LAV-3 ay may kasamang integrated GPS, digital compass system, BHF at Harris high-frequency radios at isang automatic warning system na idinisenyo upang labanan ang mga karaniwang laser threat sa larangan ng digmaan. Maliban sa mga LAV-3, magbibigay din ang Canada ng 2 combat support vehicle sa Ukraine. Higit pa rito, magbibigay din ang Canada ng pagsasanay sa Germany para sa mga sasakyan na ito upang matiyak na magagamit ito ng husto ng mga tropa ng Ukraine. Bilang karagdagan sa 5 billion na frozen assets ng Russia, ipinangako rin ni Trudeau na magbibigay ang Canada ng isang landing system para sa F-16 fighter jets ng Ukraine, pati na rin ang 4 na flight simulators na nakatune para sa mga jet na ito. Mahalaga sa Ukraine ang mga simulators.
Natutulungan ito ang bansa na magsanay ng mas maraming piloto para pamahalaan ang 61 sa mga F-16 na ipinangako ng ilang European allies. Kasama sa military aid package ng Canada ang mga bala, first aid kits at mga drone camera components na magpapatibay sa mga pagsisikap ng Ukraine sa depensa. Bilang karagdagan, ipinangako ni Trudeau ang pagpapatuloy ng mga training programs para sa mga tropa ng Ukraine na tinitiyak na sila ay handa sa pagtatanggol ng Western-led world order laban sa pagsalakay ng Russia. Ngayon mga kapatid, kung naging masigasig ang Canada na suportahan ng Ukraine at labanan ng Russia, tila iba naman ang naging pananaw ni Donald Trump ng Amerika. Ang Pangulo ng US ay mayroon ng tensyonadong relasyon sa Canada. Bago pa man siya naupo sa pwesto, inangkin na nito na dapat gawing ika-51 na estado ng US ang Canada. Ipinapakita rin niya ang patuloy na hindi paggalang sa Prime Minister ng Canada, kung saan tinatawag niya ito bilang governor sa halip na Prime Minister tuwing may pagkakataon. Bagamat maraming nagsasabing biro lang o hindi seryosong pahayag ang mga sinabi ni Trump, ngunit nagbibigay ito ng ilang pananaw kung paano tinitignan ni Trump ang isa sa pinakamalapit na kaalyado ng Amerika. Nagbanta rin si Trump sa Canada ng mga taripa, bagamat pumayag siyang ipagpaliban ang mga taripang ito noong unang bahagi ng Pebrero bilang tugon sa pagpapataas ng seguridad sa border ng Canada. Ngunit ang kanyang retorika ay nagsimula ng muli. Malapit nang magtapos ang buwan ng pag-post na ito at iniklara na ni Trump na ang mga taripa ay magpapatuloy ayon sa plano noong February 24. Kung ipapatupad, aabot sa 25% na taripa ang magiging epekto sa karamihan ng mga kalakal na ine-export ng Canada papuntang US. Hindi natin dapat kalimutan na si Trump ay sinusubukang iposisyon ang sarili bilang tagapamagitan ng kapayapaan sa digmaan sa Ukraine. Nagipag-usap na siya kay Putin sa Saudi Arabia, nakapansin-pansing iniiwas ang Ukraine sa usapan. Umabot pa nga sa punto na sinisi nito ang Ukraine sa pagpapasimula ng digmaan at tinawag pa si Zelensky na isang diktador. Sa isang press conference sa White House kasama si Pangulong Emmanuel Macron ng France, tumanggi rin si Trump na tawaging diktador si Putin na nagpapahiwatig na mas pinaburan niya ang panig ng Russia kaysa sa Ukraine. Sa kabaligtaran, ang Canada ay mas matatag na nagtataguyod ng sariling posisyon. Ang desisyon ni Trudeau na i-unfreeze ang $5 billion na mga Russian assets para ipadala sa Ukraine, pati na rin ang pinakabagong military aid package ng Canada, ay nagpapakita na tinututulan ni Trudeau ang mga hakbang ni Trump. Habang tila mas pinapalakas ni Trump ang ugnayan niya kay Putin, malinaw na ang Canada ay tumutungo sa kabaliktaran na desisyon. Ipinaglalaban nito ang Ukraine at ginagawang lahat ng makakaya upang hadlangan ang mga pagsisikap ng Russia. Ang mga pahayag ni Trudeau tungkol sa pera at mga light armored vehicles na ipapadala sa Ukraine ay nagpapakita na ang Ukraine ay mayroon pa rin isang napakahalagang kaalyado sa isang panahon kung kailan sila nahaharap sa pressure mula sa Estados Unidos. Hindi naniniwala ang Canada na sapat na ang isang ceasefire at hindi rin ito papayagan na magtulungan ang Russia at ang US upang makabuo ng isang kasunduan sa kapayapaan na pabor kay Putin, kung saan hindi ito ang inaasahan ni Putin ang mangyari. Inaasahan ni Putin na kapag makakakuha siya ng kahit kaunting suporta mula sa US, makakamtanan niya ang isang kasunduan sa kapayapaan na pabor sa Russia. Ngunit dahil sa mga naging hakbang ng Canada na hadlangan ng kanyang plano, nagiging patas ang sitwasyon at malamang hindi na ito papabor sa Russia at marahil ang posisyon ng Canada ay nagsisimula ng magkaroon ng epekto kay Putin. Mayroon pang isang maliit na aspeto ang hindi natin natalakay mga kapatid. Naalala mo ba ang quote na ginamit natin sa simula ng video? Ang katagang sinabi ni Trudeau na everything is on the table. Ang komentong ito ay hindi tumutukoy sa pag-unfreeze ng Canada ng $5 billion mula sa mga assets ng Russia o ang pagpapadala ng isang bagong round ng military aid sa Ukraine. Sa halip, ito ay tugon sa isang simpleng tanong mula sa mga reporters na kung handa ba daw na magpadala ng mga sundalo ang Canada sa Ukraine. Hindi tinukoy ng tanong kung ang mga sundalong ito ay magiging bahagi ng isang peacekeeping force o kung ang military ng Canada ay lalaban kasama ng Ukraine. Ngunit para kay Trudeau, tila hindi mahalaga ang pagkakaibang yon. Ayon sa kanya, kailangan umano ng Canada na magpatuloy na gawin ang mga bagay na mas nakakabuti at handa silang makipagtulungan sa kanilang mga kapitbahay. Yun mga tol di ba? Makikita natin no na talagang grabe yung suporta ng ibang bansa no dito sa Ukraine. Kaya nakakapagtaka kung bakit biglang bumaligtad no etong Amerika sa pagsuporta sa Ukraine, 'di ba? Parang biglang iniwanan sa ere. No? So yun yung nakakatakot dito. Isa baka mamaya dahil nga po sa mga koneksyon ni Trump, 'di ba? At yung magandang relasyon ng Trump administration ngayon sa Russia at saka sa China, 'di ba? Bigla tayong maiwanan din sa ere. Yun yung masaklap diyan. 'Di ba? At yan din yung mga kinakatakot ngayon ng ibang mga tao no, na nasa administrasyon at maging yung ibang bansa nagulat no sa naging desisyon ni Donald Trump na biglang iwanan sa ere etong Ukraine at ipinahiya pa nga niya no sa isang meeting nila. 'Di
Diba? At ang masaklap nun, live po yun, mga tol, ha? Diba? Ang nakikita natin dito ngayon, no, magkakaroon ng meeting, no, etong Pangulong Bongbong Marcos dito sa presidente ng Amerika na si Donald Trump, baka maungkat yung kay Duterte. No, posibleng ganon. 'Di ba? At baka doon magkaroon sila ng matinding pagtatalo rin, 'di ba? Yun nakakatakot po. Alright, so ano masasabi ninyo sa mga balita na to? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, It's Mobs TV. Peace. I'm out.